Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pinakasalan ko ang isang estranghero para takasan ng impyerno. Di ko alam sa mismong hari pala ng mga demonyo ako nagpaalipin. Si Elena ay isang doktor na ang tanging hangad ay magligtas ng buhay. Pero sa mundo ng mafia ang buhay ay isang negosyo lamang. Pinagbili ng sariling ama. Napilitan siyang pakasalan ng isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking may malamig na mata at misteryosong pagkatao. Paano kung ang stranger na pinakasalan niya ay ang kinatatakutang Morello King? At paano siya makakatakas kung ang asawa niya ay siya ring bago niyang boss sa ospital na pinagtatrabahuhan niya? Isang laro ng balat kayo, panganib at mapanirang pag-ibig. Malamig ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Valeriano. Si Elena nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin, suot na isang mamahaling puting bestido na tila isang telang sumasakal sa kanya. Elena, huwag kang mag-inarte, boses ng kanyang ama. Si Don Ricardo ang bumasag sa katahimikan. Ang pagpapakasal mo sa mga Morello ang tanging paraan para hindi tayo maubos. Isang alay ka para sa kapayapaan? Alay? Tatay, doktor ako. Nag-aral ako para magligtas, hindi para maging pambayad utang. Sagot ni Elena, nanginginig ang boses sa galit. Hindi siya papayag. Sa gabing yon, bago ang formal turnover, tumakas si Elena. Sa isang madilim na bar sa labas ng teritoryo ng mga mafia, nakadagpo siya ng isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng itim na suit at may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Kailangan ko ng asawa, ngayon din. Hamon ni Elena sa lalaki, dala ng desperasyon. Kahit sino, basta mailayo lang ako sa pamilya ko. Ngumisi ang lalaki, isang ngising may halong panganib. Sigurado ka ba, doktora? Kapag kinuha kita, wala nang balikan. Hindi alam ni Elena na ang lalaking pinakasalan niya ay siyang huwad na seremonya ng gabing iyon, si Dante Borello, ang mismong mafia king na kinatatakutan ng kanyang ama. Hindi nakatulog ng maayos si Elena. Ang singsing sa kanyang daliri, isang simpleng silver band na binili nila sa isang 24-hour convenience store kagabi matapos ang kanilang kasal ay tila nagbabaga. Huwag kang mag-alala, doktora. Bulong niya sa sarili habang nag-aayos ng kanyang white coat. Isang gabi lang yon, hindi mo na siya makikita ulit. Pagdating niya sa St. Jude Medical Center, ramdam niya ang kakaibang kaba ng mga nurse. May mga lalaking nakasuit at shades na nakatayo sa bawat exit. Elena, buti nandito ka na? Hingal na sabi ni Nurse Mia. Nandito ang bagong may-ari ng ospital. Ang St. Jude binili na ng Morello Group of Companies kaninang madaling araw. Tumigil ang mundo ni Elena. Morello, ang pamilyang tinakasan niya? Sa loob ng boardroom, nakatalikod na isang lalaki habang nakatingin sa glass window. Nang humarap ito, halos mabitawan Elena ang kanyang stethoscope. Ang lalaking pinakasalan niya kagabi, ang lalaking nagpakilala lang bilang Dante, ay nakatayo doon, suot ng isang suit na mas mahal pa yata sa buong ospital. Good morning, staff. Malamig na bati ni Dante. Ang kanyang tingin direktang tumatama kay Elena, may bahid ng mapanuyang ngiti. I am Dante Morello. Starting today, I am your boss and I expect nothing but absolute obedience. Buong araw na iniwasan ni Elena si Dante pero tila nanadya ang tadhana. Pinatawag siya sa opisina nito para sa isang private consultation. Anong ginagawa mo rito, Dante? Asik ni Elena pagkasara ng pinto. Sinundan mo ba ako? Umupo si Dante sa kanyang swivel chair at kumuha ng isang folder. I don't follow people, Elena. I own them. Kagabi hiningi mong pakasalan kita para makatakas ka sa mga Morello. Ang di mo alam, lumundag ka lang mula sa frying pan direkta sa apoy. I didn't know you were the Morello King. Tumayo si Dante at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila isang predator na sinusukol ang biktima. Hinawakan niyang baba ni Elena at tinaas ito. Legal na tayong kasal, Elena. Sa mata ng batas, asawa kita. Sa ospital na to, boss mo ko. At sa mundo ng mafia, ikaw ang aking reyna. At ang mga reyna hindi lumalabas ng walang bantay.
Isang gabi, habang nag-overtime si Elena, nakarinig siya ng malakas na kalabog sa emergency entrance. Hindi to ambulansya. Isang itim na SUV ang kumarurot at doon nilawang isang dugoang Dante. "Sir, ano nangyari?" Sigaw ng mga guard. "No police." Utos ng isa sa mga tauhan ni Dante. Dalhin siya sa pribadong silid. Si Doktora Valeriano lang po pwedeng pumasok. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang ginugupit ang mamahaling polo ni Dante. Isang tama ng bala sa balikat, maraming dugo. "Elena," bulong ni Dante, namumutla pero gising pa rin. "Gawin mo ang trabaho mo. Iligtas mo ang asawa mo." Dito nasubok ang profesionalismo ni Elena. Sa kabila ng galit niya sa lalaki na naig ang sumpa niya bilang doktor. Habang tinatahi ang sugat nito nung walang anesthesia dahil tumanggi si Dante, nakita ni Elena ang maraming peklat sa likod nito. Mga peklat ng nakaraan na hindi niya pa alam. Habang nagpapagaling si Dante sa kanilang mansyon na ngayon sapilitan ng tinirahan ni Elena, isang envelope ang dumating. Galing to sa kanyang ama, si Don Ricardo. "Elena, alam kong kasama mo ang halimaw na yan. Nakagawa ka ng pabor sa amin. Patayin mo siya habang tulog at malaya ka na." Nabitawan ni Elena ang sulat. Hindi niya alam na nasa likuran na pala niya si Dante. Hawak ang isang baril na may silencer. "Plano mo ba akong sundan, my dear doctor wife?" Tanong ni Dante. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Lumingon si Elena, luhaan ang mga mata. "Hindi ako mamamatay tao, Dante. Doktor ako." Kung ganon, hinila siya ni Dante payakap. Ang dulo ng baril tinutok nito sa sariling dibdib habang hawak ang kamay ni Elena. "Pumili ka. Ang pamilya mo na nagturing sa iyong basura o ang asawa mong handang sunugin ang mundo para lang manatili ka sa tabi ko." Dito napagtanto ni Elena. Ang estrangherong pinakasalan niya ay hindi lang basta boss o mafia king. Siya ang lalaking wawasak sa lahat ng kinalakan niya. Para lang mabuo ang isang bagong mundo para sa kanilang dalawa. Simula na itapat ni Dante ang baril sa sarili niyang dibdib, tila naging estranghero muli sila sa isa't isa. Di kinakausap ni Elena si Dante kahit nasa iisang mansyon sila. Pinili ni Elena ang matulog sa guest room at magbabad sa trabaho sa ospital, ngunit hindi siya hinayaan ni Dante makalimot. Tuwing umaga, isang bouquet ng red spider lilies, ang bulaklak ng kamatayan at muling pagkabuhay ang bumubungad sa kanyang mesa sa ospital. "Doktora, pinapatawag po kayo sa VIP ward," sabi ni Nurse Mia na tila kinakabahan. Nandoon po ang CEO. Pumasok si Elena sa silid ng walang emosyon. Nakita niya si Dante nakaupo, hindi bilang pasyente kundi bilang isang hari na naghihintay sa kanyang reyna. "Kailangan ko ng check-up, wife?" May himig ng pang-uuyam na sabi ni Dante. "Kumikirot ang sugat ko." "Ang sugat mo magaling na, Dante. Ang budhi mong may problema?" Sagot ni Elena habang tinitingnan ng chart. Tumayo si Dante at mabilis na nilak ang pinto. "Ang budhi ko'y matagal ng patay, pero ang pasensya ko nauubos na rin. Huwag mo akong subukan, Elena. Alam nating dalawa na di mo kayang pumatay, pero kaya mong magmahal ng maling tao." Isang bagong surgeon ang dumating sa St. Jude, si Dr. Adrian Silva. Gwapo, matalino at higit sa lahat, walang kinalaman sa mundo ng mafia. Siya lang ang tanging nakakapagpatawa kay Elena sa gitna ng pressure. Isang hapon, nakita sila ni Dante sa cafeteria na nagtatawanan. Hindi gumawa ng eksena si Dante doon, pero kinabukasan wala na si Dr. Silva sa ospital. "Nasaan si Adrian?" Galit na tanong ni Elena nang pasukin niya ang opisina ni Dante. "I transferred him sa isang outreach program sa malayo." Kalmadong sagot ni Dante habang umiinom ng scotch. "He was a distraction." "Distraction? O sadyang seloso ka lang?" Hinila ni Dante si Elena palapit sa kanya. Ramdam ni Elena ang init ng katawan nito at ang amoy ng mamahaling alak. "Inagaw kita sa kamatayan, Elena. Inagaw kita sa sarili mong ama. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang agawin lang ng isang hamak na doktor?" Habang pauwi sila mula sa isang charity gala, hinarang ang kanilang sasakyan ng 3 itim na van. Hindi ito mga Morello at hindi rin ito mga Valeriano. Ito ang Serrano Syndicate, ang pinakamahigpit na karibal ni Dante. "Doc!"
Sigaw ni Dante sabay tulak kay Elena sa sahig ng sasakyan habang nagpapaulan ng balang mga kalaban. Dito nakita ni Elena ang totoong Dante Morello, hindi ang CEO na nakasuit, kung hindi ang demonyong bihasa sa paghawak ng baril. Walang takot tong lumabas at isa-isa tinumba ang mga kalaban. Nang matapos ang barilan, nakita ni Elena si Dante na may daplis sa muka, hingal na hingal at puno ng galit ang mga mata. Sa sandaling yon napagtanto ni Elena ang buhay na pinasok niya hindi lang tungkol sa kasal kundi tungkol sa pananatiling buhay. Dinala ni Dante si Elena sa isang secret safe house sa taas ng bundok. Doon, malayo sa mga bodyguard at kaaway, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng totoo. "Bakit mo ba ginagawa to?" tanong ni Elena habang ginagamot ang daplis sa mukha ni Dante. "Bakit kailangan dumana kang dugo?" "Dahil kung hindi ako ang papatay, ako ang papatayin," seryosong sagot ni Dante. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. "Elena, hindi kita pinakasalan dahil lang sa gusto kong asarin ng tatay mo. Pinakasalan kita dahil nung nakita kita sa bar na yon, desperado at matapang, nakita kong sarili ko." Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang galit ni Elena unti-unti napalitan ng pag-unawa. Sa unang pagkakataon, hindi siya lumaban nang halikan siya ni Dante. Isang halik na di galing sa isang boss, kung hindi sa isang lalaking takot mawala ang tanging liwanag sa madilim niyang mundo. Kinabukasan, nakatanggap si Elena ng lihim na mensahe mula sa kanyang kapatid na si Marco. "Elena, hawak ni Papa ang nanay mo. Kahit hindi mo ibibigay ang blueprint ng security system ng mansyon ni Dante sa loob ng 3 araw, alam mo nang mangyayari." Napatitig si Elena kay Dante na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Hawak niya ng susi ng kalayaan niya at ang kaligtasan ng kanyang ina, pero ang kapalit nito, ang buhay ng lalaking nagsisimula na niyang mahalin. Ano ang pipiliin ni Elena? Ang tungkulin bilang anak o ang panunumpa niya bilang asawa ng Mafia King? Ang bawat segundong lumilipas ay tila tunog ng isang bombang malapit ng sumabog sa pandinig ni Elena. Hawak niya ang kanyang cellphone, binabasa ang paulit-ulit na banta ni Marco. Ang imahe ng kanyang ina na nakagapos at namumutla ay hindi mawala sa kanyang isipan. "Doktora, ayos ka lang ba? Kanina mo pa hawak yung hiringgilya pero di mo naman tinutusok sa swero," puna ni Nurse Mia. Natauhan si Elena. Oo, pasensya na. Kulang lang siguro sa tulog." Ngunit ang totoo, ang nasa loob ng hiringgilya ay hindi gamot. Ito ang laso na pinadala ng kanyang ama. Isang walang bakas na kemikal na magdudulot ng cardiac arrest sa sino mang matuturukan nito. Ang utos ni Don Ricardo ay malinaw. Gawin mo to sa huling check-up ni Dante ngayong gabi o maganda ka ng kabaong para sa nanay mo. Pagdating ng alas 8 ng gabi, pumasok si Elena sa private suite ni Dante sa mansyon. Nakatalikod si Dante, nakatayo sa balkonahe habang pinagmamasdan ng ilaw ng lungsod. Ang kanyang tindig puno ng otoridad, pero alam ni Elena na sa ilalim ng suit na iyon ay ang mga sugat na siya mismo ang naggamot. "Late ka yata ngayon, Elena," sabi ni Dante nang hindi lumingon. "O baka naman iniiwasan mo lang ang asawa mo. Maraming pasyente sa ospital," maikling sagot ni Elena. Inihanda niya mga kagamitan sa bedside table. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang vial ng lason. Humarap si Dante. Sa halip ng malamig na Mafia King, ang nakita ni Elena yung lalaking nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan nung nakaraang gabi. "Alam ko ang ginawa ni Ricardo," biglang sabi ni Dante. Tumigil ang tibok ng puso ni Elena. "Ano?" "Alam kong hawak ng nanay mo at alam ko inutusan kanyang tapusin ako ngayong gabi." Dahan-dahang lumapit si Dante kay Elena hanggang sa dulo ng hiringgilya ay dumikit sa dibdib nito, sakto sa tapat ng kanyang puso. "Gawin mo na, Elena. Ibigay mo sa kanya ang gusto niya para makalaya ang nanay mo." "Dante, wag!" naiiyak na sabi ni Elena. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Hinawakan ni Dante ang kamay ni Elena. Tinutulak ang hiringgilya palapit sa kanyang balat. "Hindi ba't ito ang gusto mo nung una? Ang makawala sa akin. Isang tusok lang, Elena. Isang tusok lang ng plunger na yan, tapos ng lahat. Magiging malaya ka na sa mga Morello."
Tumulo ang mga luha ni Elena. Hindi ko kaya. Sabi ko sa'yo, doktor ako. Ang sumpa ko magligtas ng buhay, hindi kumuha nito. Pero buhay ng nanay mong kapalit, sigaw ni Dante. At ang buhay mo ang kabayaran, ganti ni Elena. Binitawan niyang hiringgilya at humagulhol sa dibdib ni Dante. Hindi ko kayang mawala ka, Dante. Kahit pa demonyo ka sa paningin ng iba, sa akin, ikaw ang tanging nagparamdam na may halaga ako. Naramdaman ni Elena ang pagyakap ni Dante sa kanya, mahigpit at puno ng proteksyon. Yun lang kailangan kong marinig, Elena. Kinuha ni Dante ang kanyang radio transmitter. Alpha Team, move in. Secure the Valeriano safe house. Save the woman but don't leave anyone else alive. Napatingin si Elena kay Dante. Anong ibig mong sabihin? Kanina ko panahanap kung nasan ang nanay mo. Seryosong sabi ni Dante habang pinapahid ang luha sa mga mata ni Elena. Hinintay ko lang na piliin mo ko dahil simula ngayong gabi, Elena, wala ka ng ibang pamilya pa kundi ako. At ang sino mang manakit sa'yo, kahit ang sarili mo pang ama, kailangan mamatay. Sa gabing yon, naintindihan ni Elena na ang pag-ibig sa mundo ng mafia hindi mabulaklak. Ito ay madugo, marahas, at mapanira. Pero sa bisig ni Dante, nararamdaman niya ang seguridad na kailanman ay di naibigay sa kanya ng sariling dugo at laman. Ang gabi, binalot ng ingay ng mga sirena at putok ng barel sa labas na isang abandonadong bodega sa dulo ng lungsod. Sa loob ng bodega nakagapos si Martha, ang ina ni Elena, habang si Don Ricardo ay tila isang baliw na pabalat-balik sa paglalakad. Bakit wala pang balita mula kay Elena? Sigaw ni Ricardo sa kanyang tauhan. Dapat ay malamig na bangkay na si Dante Morello ngayon. Biglang nayanig ang bonggosali. Isang malakas na pagsabog ang nagpabagsak sa pangunahing pinto. Mula sa makapal na usok, lumitaw ang isang figura na tila galing sa impyerno. Si Dante Morello, hawak ang isang assault rifle. Kasunod ang kanyang mga elite hitmen. Pero ang mas kinagulat ni Ricardo ay ang babae na nasa tabi ni Dante. Si Elena, nasuot pa rin ang kanyang dugoong white coat pero may hawak na ring barel. Elena, anong kahangalan to? Galit na sigaw ng kanyang ama. Ang kahangalan ay ang isiping tatalikuran ko ang asawa ko para sa isang ama na tinuring akong gamit lang. Matapang na sagot ni Elena. Bagaman nanginginig ang kanyang kamay, hindi siya kumurap. Traidor! Akmang ituturok ni Ricardo ang baril niya kay Elena pero mas mabilis si Dante. Isang balang tumama sa balikat ni Ricardo, dahilan para mabitawan nito ang sandata. Huwag mong itututok ang bakalingan sa asawa ko, Ricardo. Malamig na banta ni Dante habang dahan-dahang lumalapit. Ang kasunduan niyo yung ibigay siya sa akin bilang tribute. Tinanggap ko siya at ang pag-aari ko walang pwedeng manakit kahit ikaw. Nagkagulong paligid. Ang mga tauhan ng Valeriano at Morello nagpalitan ng bala. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumakbo si Elena patungo sa kanyang ina. Nanay, nandito na ako? Sigaw ni Elena habang pinuputol ang mga tali gamit ang isang surgical scalpel na lagi niyang dala. Elena, anak, tumakas ka na. Mahinang sabi ni Martha, bugbog ang muka at nanghihina. Hindi tayo aalis nang wala ka, Nay? Habang inaalalayan ni Elena ang kanyang ina, isang tauhan ni Ricardo ang sumulpot sa likuran nila, handang barilin si Elena. Ngunit bago pa man to makakalabit, isang sunod-sunod na putok ang bumasag sa bungo ng lalaki. Si Dante, kahit abala sa pakikipagbarilan sa iba, ay hindi inalis ang paningin sa kanyang asawa. Elena, dalhin mo siya sa van ngayon din, utos ni Dante. Paano ka, Dante? Ngumiti si Dante, ang ngising nagpakilala sa kanya bilang ang Mafia King. Tatapusin ko lang ang basura ng pamilya mo. Susunod ako? Nang makalabas si Elena at ang kanyang ina, hinarap ni Dante si Ricardo na ngayon ay nagtatangkang tumakas habang gumagapang. Inapakan ni Dante ang sugatang balikat ng matanda. Alam mo ba kung bakit hindi kita pinatay noon pa? Tanong ni Dante. Dahil hinihintay kong ang sarili mong anak ang maghatol sa iyo at ngayong pinili niya ka, wala ka ng silbi sa mundong to. Isang putok ang muling umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Paglabas ni Dante, sinalubong siya ni Elena.
Walang salitang namagitan. Tanging yakap lang na puno ng dugo, pawis at relief. Ang dating unknown doctor wife ay hindi na lang basta isang biktima ng tadhana. Siya na ngayon ang katuwang ng pinakamapanganib na lalaki sa bansa. Pero alam nila, ang pagkamatay ni Ricardo Valeriano ay simula pa lamang. Dahil ang balita ng pagbagsak ng mga Valeriano ay mabilis na makakarating sa iba pang mga mafia families na naghihintay lang ng pagkakataon na pabagsakin ang Morello King. Matapos sa madugong gabi sa bodega, di na nakabalik si Elena sa dati niyang buhay. Ang kanyang pangalan ay nakatatak na sa bawat pahayagan at sa bawat kanto ng underworld. Siya ang anak ng traidor na si Ricardo Valeriano at ang asawa ng Morello King. Sa loob ng mansyon, tinitingnan ni Elena ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang kanyang simpleng scrub suit. Pinalitan to na isang eleganteng itim na bestido. Ngunit sa ilalim ng telang yon, nakatago pa rin ang kanyang stethoscope. Hindi ka na lang basta doktor ngayon, Elena, bulong ni Dante habang pumasok ito sa silid. Niyakap siya nito mula sa likuran. Ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Ikaw na ang tumatayo bilang queen ng Morello Organization. Ang bawat desisyon mo, batas. Hindi ko alam kung handa ako rito, Dante, pag-amin ni Elena. Mas sanay ako sa operating room kaysa sa boardroom ng mga kriminal. Gamitin mong talino mo, hindi ang baril, sagot ni Dante. Ang pamilyang Morello hindi lang puro dahas. Meron tayong mga lehitimong negosyo, ospital at foundation. Doon ka mamumuno, pero kailangan mong matutong maging matigas. Isang gabi, nagkaroon ng pagtitipon ang mga kapo o ang mga pinuno na iba't ibang sangay ng pamilyang Morello. Marami sa kanilang di sang-ayon na ang isang Valeriano at isang babaeng doktor pa ang magiging pangalawa sa kapangyarihan ni Dante. With all due respect, Boss Dante, simula ni Lorenzo, isang matandang tauhan na puno ng peklad. Bakit namin susundin ang isang babaeng ang tanging alam ay humawak ng hiringgilya? Ang kailangan natin mandirigma, hindi nurse? Tumingin si Dante kay Elena, hinihintay ang kanyang reaksyon. Imbes na matakot, tumayo si Elena at dumapit sa mesa. Kinuha ang isang steak knife at tinusok to sa harap ni Lorenzo, hindi para manakit, kundi para makuha ang atensyon nito. Alam mo ba, Lorenzo, kung gaano karaming ugat ang kailangan kong iwasan para di ka mamatay sa isang operasyon? Malamig na tanong ni Elena. Alam ko kung saan ang bawat pressure point sa katawan mo kapag idiniin ko ng kaunti, magdudulot ng paralysis. At paghawak ng hiringgilya nangangailangan na mas matinding disiplina kaysa pagkalabit ng gatilyo. Katahimikan ang namayani sa silid. Hindi ko kailangan maging mandirigma para pasunurin kayo, patuloy ni Elena. Dahil sa huli, kapag nabaril kayo o nag-agaw buhay, ako lang ang tayong tao sa silid na ito na may kakayang ibalik kayo mula sa impyerno. At kung hindi niyo ako rerespetuhin, baka mas piliin kong hayaan ko na lang kayong manatili doon. Napangisi si Dante. Yon ang hinahanap niya. Ang tapang na nagmula sa katalinuhan. Dahil sa gabing yon, napatunayan ni Elena na ang isang unknown doctor wife kayang maging pinakamapanganib na babae kapag ang kanyang pamilya at propesyon ay nayapakan. Habang nagpapahinga sila, isang tawag ang natanggap ni Dante. Ang Serrano Syndicate ay hindi pa pala tapos. Meron silang bagong leader, isang babaeng nagngangalang Sofia Serrano, ang dating kasintahan ni Dante na puno ng pait at hangad na paghihigante. Dante, boses ni Sofia sa kabilang linya. Balita ko may bago ka ng laruan, isang doktor? Napaka-cliche naman. Tingnan natin kung hanggang saan ang galing niyang magligtas ng buhay kapag ang buong ospital ninyo naglaho sa isang iglap. Napahigpit ang hawak ni Elena sa kamay ni Dante. Ang double life na pinangarap niyang pagsamahin, ang pagiging doktor at pagiging asawa ng mafia ay magbabangga sa isang matinding sakuna. Ang St. Jude Medical Center na dati simbolo ng pag-asa at paggaling ay naging isang sonang pandigma sa loob lamang ng ilang minuto. Ang banta ni Sofia Serrano hindi biro. Habang abala si Elena sa isang maselang operasyon sa operating room 3, niyanig ang buong gisali na isang malakas na pagsabog sa ground floor. Doktora, may mga armadong lalaki sa lobby. Hinahanap ka nila?
Sigaw ni Nurse Mia habang papasok sa OR. Hinihingal at bakas na bakas ang labis na takot. Tumingin si Elena sa kanyang pasyente, isang batang lalaking biktima ng ligaw na bala. Nakabukas ang dibdib nito. Hindi ko po pwedeng iwan ang pasyenteng ito, Mia. Mamamatay siya sa loob ng 3 minuto kapag binitawan ko ang artery na to. Pero papatayin ka nila. Ilak ang pinto. Patayan lahat ng ilaw maliban sa surgical lamp. Utos ni Elena. Ang boses niya hindi na nanginginig. Ang takot na palitan na isang malamig na determinasyon. Sa loob ng ospital dumating si Dante Morello na tila isang bagyo. Gamit ang kanyang itim na SUV, binawag niya ang barikada ng mga Serrano. Bumaba siyang may hawak na 2 baril. Ang kanyang muka puno ng puot. Sofia! Sigaw ni Dante habang isa-isang tinutumba ang mga tauhan ng babae. Lumabas ka! Huwag mong idadama yung ospital ko. Mula sa anino ng hallway, lumabas si Sofia Serrano. Nakasuot ng red leather jacket at may hawak na detonator. Masyado kang naging malambot, Dante. Dahil sa doktorang yan. Nakalimutan mo na kung sino ka talaga? Gusto kong makita kung paano ka babagsak kapag namatay siya sa harapan mo. Huwag mong subukan, banta ni Dante. Ang boses ay tila kulog na nagbabadya. Sa loob ng malilim na operating room, tanging tunog ng heart monitor ang maririnig. Biglang narinig ni Elena ang pagbagsak ng pinto. Pumasok ang 2 tauhan ni Sofia. Doktora Valeriano, sumama ka sa amin kung ayaw mong pasabugin namin ang ulo ng batang yan, sabi ng isa sa mga goons. Dahan-dahan itinaas ni Elena ang kanyang kamay, pero sa kabilang kamay niya hawak pa rin ang forceps na pumipigil sa pagdurugo ng pasyente. Kuhanin niyo na ako, pero hayaan niyong tapusin ng assistant ko ang pagtatahi. Kung hindi, walang silbi ang pagkidnap niyo sa akin dahil magiging mamamatay tao kayo sa harap ko. Nang makalapit ang lalaki para gabusin si Elena, mabilis niyang kinuha ang isang scalpel mula sa tray at tinarakto sa leeg ng lalaki, sakto sa carotid artery. Sa loob na ilang segundo, bumagsak ang lalaki, naliligo ng sariling dugo. Bago pa makatugon ang pangalawang lalaki, bumukas ang pinto at isang bala ang tumama sa noo nito. Si Dante. Hingal na hingal si Dante. Tiningnan ang kanyang asawa, dugoang nakatayo sa tabi ng operating table. Elena? Dante, huwag kang lalapit. Tatapusin ko lamang to. Sigaw ni Elena kahit sa gitna ng putukan. Hindi niya binibitawan ng bata. Tinapos niya ang pagtatahi sa huling ugat bago siya tuluyang nanghina at napaupo sa sahig. Nang masecure ang ospital, hinarap nila si Sofia sa rooftop. Sugatan na si Sofia at wala nang kawala. Tapusin mo na ako, Dante, hamon ni Sofia. Alam nating 2 na wala kang puso. Tumingin si Dante kay Elena. Elena, siya ang naglagay sa panganib ng mga pasyente mo. Siya ang muntik nang pumatay sa'yo. Anong hatol mo? Inabot ni Dante ang baril kay Elena. Ito na ang huling pagsubok. Kung kikidilin ni Elena ang buhay ni Sofia, tuluyan na siyang magiging bahagi ng kadiliman ng mga Morello. Tumingin si Elena kay Sofia. Pagkatapos ay sa baril at ang huli kay Dante. Binaba niyang baril at binigay ito pabalik kay Dante. Hindi ko kailangan maging katulad ninyo para patunayan ang halaga ko, sabi ni Elena. Bilang doktor, ang parusa ko sa kanya hindi kamatayan. Ipakulong niyo siya sa pinakamadilim na selda kung saan bibilangin niya ang bawat segundong kinuha niya sa mga taong nasa ospital na to. Ang mabuhay ng may pagsisisi ay mas masakit kaysa mabilis na bala. Napatitig si Dante sa kanyang asawa. Doon niya na-realize na si Elena ang kanyang moral compass. Hindi niya kailangan na baguhin si Elena. Si Elena ang babago sa kanya. Follow the Queen's orders. Utos ni Dante sa kanyang mga tauhan. Habang inilalabas si Sofia, niyakap ni Dante si Elena sa ilalim ng liwanag ng buwan sa rooftop ng ospital. Ang laban ay tapos na, pero ang kanilang kwento bilang ang Mafia King at ang kanyang doktorang Reyna ay nagsisimula pa lamang. 3 taon ang lumipas, ang St. Jude Medical Center hindi na lamang isang ordinaryong ospital.
Sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Elena Varellano Morello, itinatag ang Morello Hope Foundation, isang institusyon na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal para sa mga biktima ng karahasan. Ang madadilim na pera na galing sa nakaraan ni Dante unti-unti dumadaloy na ngayon sa pagpapatayo ng mga paaralan at klinika. Sa isang malawak na hardin ng Mansong Morello, hindi na amoy pulbura at alak ang nananalaytay. Amoy ng sariwang damo at alimuyak ng mga bulaklak ang bumabalot sa paligid. Dante, dahan-dahan, baka madapa siya, sigaw ni Elena habang nakatanaw mula sa beranda. Isang batang lalaki na may mga matang kasing talim ng kay Dante pero may ngiting kasing lambot ng kay Elena ang tumatakbo sa damuhan. Siya si Leo, ang tagapagmana ng bagong henerasyon ng mga Morello. Isang henerasyon na hindi na kailangan humawak ng baril para respetuhin. Lumapit si Dante kay Elena at niyakap to mula sa likuran. Wala na ang kaba at tensyon sa kanyang mga bisig, tanging kapayapaan na lamang. Masyado kang nag-aalala, doktora, bulong ni Dante. Anak siya na isang Morello at ang pinakamatapang na babaeng kilala ko. He is a fighter. Gusto ko siyang maging fighter para sa kabutihan, Dante, hindi para sa digmaan, sagot ni Elena habang sinasandal ang ulo sa balikat ng asawa. Tumingin si Dante sa malayo, sa lungsod na dati pinagharian niya sa takot, ngunit ngayon pinaglilingkuran siya sa katahimikan. Tinuruan mo ko, Elena, seryosong sabi ni Dante, na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa kung gaano karaming buhay ang kaya mong kunin, kung hindi sa kung gaano karaming buhay ang kaya mong baguhin at iligtas. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Dante, ang kamay na dati puno ng dugo. Pero ngayon, puno ng kalyo mula sa pagtulong sa pagpapatayo ng kanilang mga proyekto. At tinuruan mo rin ako, Dante, tugon ni Elena, na ang pag-ibig ay hindi laging malinis at perpekto. Minsan, kailangan nating dumaan sa pinakamadilim na bahagi ng ating pagkatao para lang mahanap ang liwanag na magbubuo sa atin. You weren't a stranger I married to escape. You were the home I didn't know I was looking for.